So I would like to appeal na bigyan po kami ng mas mahabang oras ng konti. Madam The Speaker, Honorable Toby Chanco and the Honorable Ega at Elise. dahil wala na po kayong, tama po ba ako na wala po kayong committee na ngayon? Opo. So pareho na po tayo. Opo. Madam Speaker, is the Honorable Erice willing to yield some question? Opo. Salamat po. Especially with the distinguished Toby Chanco. Yes, Madam Speaker, hindi ko po alam kung natatandaan pa ng ating colleague na si Congressman Erice yung mainit na mga debate namin noong 2013 hanggang 2016. Hindi lamang po dito sa loob ng Kongreso, kung hindi pati sa mga TV programs. Siguro wala nang mas mainit na debate kesa doon sa debate namin. Pero pagkatapos po ng debate, wala kaming personalan, nagkakamayan kami. Ito ay bilang isang respeto sa isang tao na kung hindi man kami nagkakasundo, at least alam ko na ang pinaglalaban niya ay tungkol sa prinsipyo, hindi dahil sa kung anumang bagay na siya ay sumisip-sip kung kanino, na siya ay binigyan ng kahit anong benepisyo. Kung hindi, kami nagtatalo dahil magkaiba lang kami ng pananaw. But those were very passionate debates. Natatandaan po ba ng ating colleague yung mga debating yun? Opo, natandaan ko po. Nasabi niyo pa nga yata nun yung na medyo may kahawig akong unggoy eh. Wala na. Kaya lang sabi ko naman sa inyo, at least yung kandidato niyong presidente, kahawig ko rin. Wala naman pong ganun. Pero kahit ano pong debate ang pinagdaanan po nating dalawa, dear colleague, nananatili yung mataas na respeto ko sa iyo dahil ang alam ko naman ay hindi lang tayo nagkakatugma ng prinsipyo, dear colleague. Yes, at the same way, the same feeling for you. Pero wala po akong sinabi na kahawig ng unggoy. Hindi po totoo. Anyway, ito pong pangyayaring ito, tama po ba yung dinig ko na tila may impluensya ang galing sa labas ang pagtanggal sa inyo bilang minority leader? Senior Deputy Minority Leader. Well, I think the very fact na ako po ay pinapatawag sa Office of the Majority Leader ay at upang i-clarify yung mga sinabi ko, isang indikasyon na ito na natatandaan ko na talagang sinita ako for criticizing the Marcos administration. Sinabi ko naman, naintindihan ko dahil siyempre magulang mo. Pero siyempre po, ito po ay isang deliberative body. Dapat po, wag nating personalin yung mga pinag-debate dito. At dapat ito ay maging learning experience para sa ating lahat. Madam Speaker, yan po ang isa sa mga problema, no? Hindi ko alam kung ang ating colleague dito ang nakausap ko nung nagsimula ang isa sa mga miyembro ng minority na nakausap ko nung nagsimula ang 20th Congress, at dahil hindi na ako sasama sa majority nung panahon na yon, ay inaya akong sumama sa minority. Ang sagot ko nun is mas malaya akong makakapagsalita kung ako ay independent. Kasi gano'n naman talaga eh. Whether we admit it or not, aminin man natin o hindi, may konting negosasyon, may konting usapan between the majority and the minority. Pero pag ikaw ay independent, walang pwedeng pumigil sa'yo dito kung ano ang gusto mong gawin. Medyo may katotohanan po ba yung aking observation, dear colleague? Opo. At totoo po yun dahil gusto ko po na aminin yung katotohanan, yun ang makapagpapalaya sa atin. Nung ako po inirekomenda ni dating SMDL Paul Dasa, Minority Leader Nonoy Libanan, pinausap niya ako at sinabi niya kailangan ko ring magpaalam kay Speaker Romualdez. Kaya po ako mismo ay nagpunta kay Speaker Romualdez sa kanyang townhouse sa McKinley Road at sinabi ko po yung aking pagnanasa na maging Senior Deputy Minority Leader. At inaasahan, maaari pong dahil sa pagpapaalam ko sa kanya, parang may kaunti akong obligasyon na siyempre tumulong sa kanya at dito sa House of Representatives. At nais ko naman pong tumulong. Kaya lang po, nung pinag-aralan ko po yung 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act,
ako po ay nanlupo. Sapagkat hindi pa po ako nakakita sa loob ng 5 kongreso na nung ganitong uri ng pagbabudget na naging dahilan ng bilyong-bilyong pagnanakaw, pandarambong sa ating bayan. Kaya, ano po man yung pinangatawanan ko na po, yung pagiging minority, at gusto ko po na kahit pa paano makapag-contribute para matigil na yung ganitong sistema sa pagbabudget sa ating bansa. Okay. Madam Speaker, dear colleague, tandang-tanda ko po yung sinasabi niyong pangyayari noong 2016 na bagong halal po na Pangulo si President Duterte noon. At ang dapat na sana na magiging minority noon ay ang yumaong si Edsel Lagman, di ba? Alam ko po yon dahil nag-usap nga kami ni Congressman Edsel Lagman. At ang naging huling boto ko noon, nung nagbobotohan na dito sa plenaryo, para bumoto na speaker, ako po ay nag-independent noon. Never pa po ako sumasama sa minority. Ang akin lang is either sumama ako sa majority o sumama sa ang maging independent dahil pananaw ko lang po, with all due respect sa lahat ng mga kasamahan natin sa minority, mas malaya po akong makakapagsalita kung ako po ay independent. At ang nangyari po noon, hindi po nanalo yung dating yumaong Edsel Lagman dahil ang nangyari po doon ay nagkapahiraman ng boto, kaya't iba po ang nangyari. So, ibig sabihin ng pahiraman is yung mga miyembro ng mayorya ay ipinahiram noon sa minority, kaya't hindi po kayo ang nakakuha ng minority noon. So, ang ibig ko na sabihin, kung nangyari po na yan ngayon, hindi po unang beses na nangyari. Hindi po sa pagkakataon na ito. Madam Speaker, nangyayari na po yan at yan na po yung nagiging kalakaran. Kaya po siguro nakakalusot yung mga pagpapalusot dahil po hindi tayo nagkakaroon ng tunay na check and balance sa Kongreso. Hindi ngayon lamang, kundi noong mga nakaraang panahon dahil sa sistemang ito na siguro po sa pamagitan ng pangyayaring ito ay pwedeng mapag-isipan ng kapulungang ito upang maiwasan na dahil talaga pong kailangan ng isang bayan ng totoong mga minorities na makapag-guide sa mga nagagawang kamalian. Wala namang perpekto eh. Mas maganda po yung may pumupuna kaysa sa wala para na itatama yung mali. Subalit, hindi ko naman po sinasabi na walang kalayaan. Kami nga po, nagkaroon kami ng kalayaan, aktibo kami at nagpapasalamat ako sa ating minority leader dahil talaga pong hanggat maari ay pinagtatanggol niya kami sa minorya. Yun po. So, tama po yung recollection ko po noong nangyari noong 2016. Tama po. Tama With po. due courtesy to our distinguished colleagues, we have extended the time from 10 minutes to 40 minutes and now from 5 minutes to 7 minutes and 54 seconds. May we request our distinguished colleagues to please wrap up. Madam Speaker, I hope bigyan naman po kami ng oras kasi wala naman pong nagrereklamo doon sa mga susunod na magpi-privilege speech. At napakahalaga nito dahil ang tumbo ko po dito is siguro itong pagkakataon para baguhin natin yung sistemang ganun. Mas maganda po talaga na malayang nakakapagsalita ang lahat ng miyembro dito sa ating kapulungan. Di ba po, distinguished colleague? We take note of your recommendation Yes, and Madam just Speaker. for the record, everybody is given an opportunity to speak up. Except that we have 4 members who are lined up under a privilege speech. The Honorable Egay Erice rose on a matter of personal and collective privilege. Nagbigay daan po ang iba and we actually have a lot of bills for approval and second reading. If I may politely appeal to my distinguished colleagues to please wrap up. Yes, Madam Speaker, mahalaga rin naman po itong pinag-uusapan namin. So, I would like to appeal na bigyan po kami ng mas mahabang oras ng konti. Madam The Speaker, Honorable Toby Chanco and the Honorable Egay Erice has a last extension of 5 minutes. Please proceed. okay, but if I'm not satisfied, then I will be forced to stand on a matter of collective and personal privilege. Yeah, session suspended. Yes, Madam Speaker, thank you very much. To our dear colleague, sabi niyo po kanina gusto niyo lang tumulong sa ating pamahalaan. Tama po ba yun? Madam Speaker, my dear colleague, opo, sa aking palagay, ang pagpo-provide ng check and balance ay makakatulong upang maitama yung mga pagkakamali. At ako naman po ay buong kababaang loob na tatanggapin kung ako naman ay may pagkakamali.
So, ang ibig sabihin po nito, Madam Speaker, dear colleague, hindi naman ibig sabihin kung ikaw ay nagkikritiko o nagsasabi ng nakikita mong kamalian o nagsasabi ka ng mga bagay na dapat improve o dapat gawin ng gobyerno, hindi naman po automatikong kinakalaban niyo po ang gobyerno. Tama po yun. Hindi po. At ito po ay isang napakamahirap na responsibilidad ng isang minority member. Ito po ay mahirap na responsibilidad sa mamamayan, yung pagbibigay ng check and balance. Dahil, Madam Speaker, dear colleague, kahit naman po pigilan tayong magsalita dito sa loob ng kapulungan, yung mga kababayan po natin sa labas, sasabihin at sasabihin yung totoong nararamdaman nila. At bilang kinatawan nila, ang tingin ko, ang ginagawa ng mga kinatawan ay pinapaalam lang sa plenaryong ito ang tunay na saloobin ng ating mga kababayan para ang saloobin nila at mga suliranin at kanilang mga concerns at hinaing ay na-address po ng Kongreso. Tama po ba? Tama po, Madam Speaker, my dear colleague. Alam niyo po, napapansin ko naman na kung mali yung sinasabi ko, hindi naman kumakagat eh. Kung walang punto, hindi naman papansinin ng mga mamamayan. Subalit, kung yung mga salita ko ay nagsasalamin ng mga katotohanang nangyayari sa ating lipunan, sa ating bayan, nararamdaman, dyan lang po kakagat. At dapat po, hindi magalit ang administrasyon sa mga ganitong bagay sapagkat nakakakuha po sila ng positive input. At dapat, gumawa sila ng paraan upang yung mga input na ito ay ma-improve yung mga policy decisions nila. Tama po ba ako na ang ating dear colleague ay miyembro pa rin po ng Liberal Party at hindi po lumilip? Yes, opo. Ako po ay miyembro ng Liberal Party. Mula pa po noong 1988, nung ako po ay 28 taong gulang pa lamang. Madam Speaker, dear colleague, yan po ang isa sa inahanga ko. Ang dahilan kung bakit malaki po ang respeto ko sa aking kapitbahay dahil siya po ay hindi papalit-palit ng partido. Pero, Madam Speaker, dear colleague, sa tagal natin dito, pareho naman po siguro nating napansin na yung mga dating kaalyado nung presidente bago mag-2010, nung si Pinoy po ang naging presidente, sila rin po karamihan ang lumipat. Nung nanalo po si President Duterte, sila rin po lumipat kay President Duterte. Nung nanalo si BBM, sila rin po ang lumipat kay BBM. At kadalasan, ang problema sa mga palipat-lipat, ayaw po nilang sabihin yung katotohanan at gusto nilang mapalapit sa pamamagitan ng pagsabi lang ng mga filtered na messages na sa tingin kong hindi nakakatulong. Dear colleague. May punto po kayo doon. Actually po, nung kami po nila Presidente Aquino, nung magsimula kami dito, ang tawag po sa amin Volkswagen Party. Dahil kasya po kami sa Volkswagen. Nung manalo po siya ng 2010, kami po ay naging 747. Kulang na po ang 747 para makasakay yung mga miyembro ng Liberal Party noon. Pero nung manalo po si Pangulong Duterte, balik po kami sa Volkswagen. Buti nga po ngayon, baka pwede na kami sa Kombi. Salamat po. Opo, pero ang mahalaga po nun, so ang ibig sabihin nun ay kailangan po talagang igalang ang opinion ng bawat miyembro dito, maging nasa mayorya man o nasa minority. Dahil kung hindi naman totoo yung sinasabi nung bumabatikos, hindi lang dapat pansinin, hindi lang dapat patulan. Yun po ang aking pananaw, Madam Speaker, dear colleague. Opo, kung hindi po totoo, dapat po, patunayan ito sa pamagitan ng pagdedebate. Kaya nga tayo deliberative body. Para magtagisan tayo ng mga opinion, ng mga kuro-kuro na makakatulong para sa ating bayan. Ako po, kung mapapatunayang mali yung sinasabi ko, abay, tatanggapin ko po. Dahil matututo ako doon. Kung nagsisinungaling naman po ako, mapapahiya ako. Kaya ako po, iniingatan ko, yung mga salita ko, ay walang kasinungalingan. Tama po yun. Yun po ang ibig ko sabihin na kung hindi totoo, na kung kasinungalingan, ay hindi na dapat pansinin dahil yung mismong nagsasabi ng kasinungalingan, siya na rin ang sisira doon sa sarili niya. Tama po, tama po. So, Madam Speaker, dear colleague, ako po ay humahanga sa inyong mga pinaglalabang prinsipyo dito sa ating kapulungan at kahit hindi po tayo nagkakatugma
ng ating pananaw, minsan, karangalan ko na kayo po ay makadebate para makita talaga kung ano ang mabuti para sa ating bansa. At dahil wala na po kayong, tama po ba ako na wala po kayong committee na ngayon? Opo. So pareho na po tayo. Opo. Kaya nga po may kasabihan, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din po ang tuloy natin. Ewan ko lang kung ikakasal tayo. Thank you very much, Okay, Congressman so Toby Madam Chanco. Speaker, dear colleague, maraming salamat po. Maraming salamat din, Congressman Egay Arize. Majority Leader.